Mga kaibigan, pakinggan po natin yung pahayag ni VP Sara when she was asked in Japan nung siya bumisita kung siya ba ay tatakbo bilang Pangulo. Coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Ma'am, please! Please! Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. We are seriously considering, ma'am. Tuloy-tuloy yung Yes! Mama, awa ka! Hindi siya pwede. Ikaw lang ang pag-asa niya. Nasa lang namin! Nakakatuwang pakinggan yung kanyang sagot. Alam naman natin paro-pareho that in the past few years or let's say months ay kapag siya ay tinatanong, ang kanyang sinasabi ay napakaaga pa, pag-iisipan, words of uncertainty kapag siya ay tinatanong kung siya ba ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. But right now, it's a very good and very clear indication that she is now considering to run. And medyo maingay lang yung background, no, because just like all of us, very excited yung mga taga-Japan sa sagot ng ating mahal na VP Inday Sara. So ito po ay isang dahilan para tayo po ay matuwa because makakakita na po tayo ng liwanag sa dilim nga, no, dahil nga sa ginagawa ng gobyernong ito. Actually, part ng kanyang sagot is hindi pwedeng magpatuloy o ginamit niya ang salitang backsliding. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng maging paurong bilang isang bansa. We need to move forward. And ako, I'm very, very excited sa mangyayari. I always look at Davao as a model ng dapat ng isang lugar. And I'm sure, just like his father, gagawin niya ang lahat para tayo ay umunlad, gumanda ang bansa. And again, they always have Davao para ipamukha sa ating mga kalaban at sa mga maninirang puri sa mga Duterte, sa ating Lodi, ika nga. They have Davao para ipagmalaki yan. And again, gaya ng sabi ko ron sa nung dinibang ko yung traffic daw ang Davao pero EDSA yung picture, mamatay kayo sa inggit. Davao, once again, is one of the safest and cleanest country in the world. Hindi po sa Pilipinas lamang. At hindi po Pilipinas ang nagdeklara niyan, ayan po ay dineklara international. So, eat your hearts out, loyalistas. Once again, gaya ng sinabi ko dun sa aking unang paglimbag ng isang content, fuck you kayong lahat. Salamat po.